Takot sila kasi pag hindi ka takot, siya dapat talaga. Noong pa lang unang mga testigo, lumalabas na yung pangalan niya, dapat noon pa lang nakipag-coordinate na sila sa Armed Forces of the Philippines kung saan aktibo pa. Ang pinapa-report nila yung mga retired, yung walang kinalaman doon sa usapin, no? So yun, nagtataka ang marami sa ordinaryo, mga pedicab driver dito sa amin, sabi nila, nga no, manasir nga, sila chika man di man nila patawag la chika. So, hindi ko rin alam kung ano ang estilo meron. Kasi ang kanila, parang they are milking the situation, Admar and Jade, so that pinatatagal para, and they are using words like scam, mastermind, architect, para tuluyang masira. Ang problema nila kasi, the more na ginagawa nila yan kay Vice President Sara, mas lalong tumitibay pa yung pananalig ng mga tao, mas lalong tumataas yung kanyang acceptance rating, yung trust rating niya. Yan ang pagkakamali ng oposisyon. Naghahanda, ang gusto nila, masira si Sara bago mag-2028, lumalakas pa lalo, 83% na yata ngayon, kung di ako nagkakamali. Ang dapat gawin nila, palakasin nila yung kanilang hanay. Pagtulong-tulungan nila si Lenny, si Bam, yung ambisyosang si Risa Ontiveros, paano lalakas? Hindi yung paano sisiraan. Ang tuloy, ang nangyayari ngayon, kung meron man dapat sisihin kung bakit lumalakas si Sara, yun din oposisyon, yung mga anti-Sara, anti-Duterte. Kasi the more na sinisiraan siya, the more na nagagalit ang taong bayan, mas lalong sumusuporta kay Inday Sara. At isa din sa mga naging puna ng depensa at sa mga naging pahayag ng prosecution ay yung madalas sound bites daw yung mga sinasabi. Pang sound bites lang daw, Sir Jay, no? Hindi siya... Sinasadya yan. Okay, yeah. Go ahead, sir. Sinasadya yan nila, Jay, para nang sa ganon, yung mga vloggers, yung mga news organization, they will have use for soundbite. Kasi kahit na sabihin mo, stricken of the record yan sa Senate, naka-record na sa mga camera at saka sa mga tape recorder ng mga reporters yan. So, wala namang kontrol. Ang problema lang, masyadong mabait. Sobrang bait ng presiding judge. Kasi kung sa ordinaryong court yan, Admar, Jade, na contempt of court na yan sila, ligutan, sila kapunan, at saka yung babaeng ang putla parang naubusan ng regla, hindi ko maintindihan, no? Tapos nagbabasa na ng script, hindi pa mabasa ng gusto. Yung mga ganun ay, sabi ko nga kanina, ng umaga, nag-post ako, sabi ko, wala na bang mas maayos-ayos na abogado makuha yung prosecution, kasi puro supply puro fishing expedition. Ang gusto kong marinig yung mga matatapang na, kasi pag sa media press conference, sila Congresswoman Zamora ng San Juan at saka itong si Ridon ng Bicol Saro Kabataan Party List, ang tatapang, ang husay magsalita. Siguro mas maganda sila yung mag-appear, no? Yung talagang house prosecutor, at wag nilang iasa sa mga counsel, sa mga private lawyers. Isa pa, hindi pa nila nasasagot yung tanong, Admar, Jade. Sino bang nagpapasweldo riyan? Dahil hindi naman pupunta ng libre yan dyan sa Senado. Kasi kung tayong taong bayan, ang nagpapasweldo riyan, abay, ako kahit na sabihin mo, hindi ako masyadong katig sa prosecution, abay, nagagalit ako kasi bakit kayo kumukuha ng pangit, ng hindi maayos, ng hindi matinong abogado, ng palpak, ng hindi handa, no? Kung taong bayan, I assume na tayo ang nagbabayad sa kanila, sapagkat ang house ang nagbabayad, ang pera ng house galing din sa pera ng taong bayan yan, Jade. Lagi po nilang inuulit-ulit yung mga salitang scam, mastermind, etc. Sir Jay, para bang paulit-ulit na rin yung pag-correct po sa kanila. Ito bang mga ganito talagang parte ng strategy? Dapat yan kinokontempt na
Dapat yan kinokontempt na ni, recidivist na paulit-ulit. Mm-mm. Hindi na siya habit Pero Paulit-ulit sinasadya. No? opo. Pero paano dapat ito intindihin ng taong bayan, ng publiko nanunood, Sir Jay? We should demand, that's why we should demand from the senator judges to discipline these members of the bar because may mga sinumpaan niyang sa kanilang pagiging abogado. Anong tawag nito? Ako, malayo lang kasi kami. Pero kung nandiyan lang malapit-lapit, somebody dyan sa Manila, sa Luzon, should initiate, tawag nito, disciplinary action against these lawyers, no? The kinds of ligwatan o ligutan and Divina Gracia, they should be disciplined, no? Whether they will be reprimand or they will be disbarred for misbehaving in court, no? Palagi nilang pagka nahuli sila, palagi sinasabi lang, we apologize, we promise to behave. Ano yan, parang grade 1? Nangangako po ako, ma'am, magbibehave na po ako. Ano ba? Anong klaseng katarantaduhan yun, di ba? And si presiding judge or even Senate President Gatchalian should crack the whip, no? Kinakailangan latiguhin na nila. Sabihin lang, oy, mga bastos kayo, binabastos nyo kami. Kasi ang sa totoo niyan, when they do that, ang binabastos nila yung Senado, yung Senate Tribunal. And they should not allow that. The Senator should not allow that. May bastos na nga silang kasamang walang modong senador. Tapos, kaya sila binabastos Kasi nakikita ng siguro ng mga abogado, wala, bastos tong mga katulad nila Tulpo. Di magbinastos na rin tayo. Total, nakakalusot di ba? Kung makakalusot. Ngayon, pag hindi nakalusot, sasabihin nila, ay, sorry po, we apologize. We promise to behave. Ganyan din sinabi ni Kapunan, di ba? Ganyan din na sinabi ni Dilima, ganyan din na sinabi ni Luistro, ganyan din sinabi ni Ligutan. Ngayon, ganyan pa rin sinasabi ni Divina Gracia. It has to stop, no? Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Sir Jay, lagi pong binibigyang diin ng prosecution o sa kanilang pagtatanong kung saan ang Office of the Vice President daw sa mga nakaraan sa panahon ni Leni Robredo ay wala pong confidential funds. Ano po bang gusto nilang ipalabas dito o palabasin? Gusto lang palabasin, kaya isa yan sa paraan kung paano nila inaangat si Leni, yung kanilang magiging kandidato. Ang problema, wala namang kinalaman si Leni dyan sa impeachment. Kaya tuloy, imbis na bumango si Leni, pumapangit tuloy yung pangalan niya, no? Nasasayang, no? Because alam naman, sabi ko nga we are wasting a lot of time for this process na pwede namang i-stipulate na lang lahat on record. Lahat ng tinanong ni Attorney May kahapon, puro on record Do you agree with me that in the report, siyempre, mababago mo ba yan na on record na yan? Di dapat ini-stipulate na lang. Pinapatagal nila in the hope na nakakakuha sila ng media mileage, nababanatan nila si BP Sara. But the question is simple. Nagkameron ba, nagkapera ba si Sara dyan? Wala. Kahit mismong COA na nga nagsasabi, wala po. In fact, you cannot prolong the agony of your prosecutorial questions by asking something which COA itself is saying, hindi pa ho tapos yung aming proseso. So, anong basis mo? Something that is unfinished, that is not correct? Sorry to borrow the words of Mr. Tulfo, you would like to appear like you are a stupid lawyer, di ba? No. Yun lang po.